Recap video daw tayo sa mga nagdaang Aqua Boracay Challenge. Sige G. Apat na tong partner na ng Miss Universe Philippines ang Aqua Boracay, and for this year, it's their 4th season na having this Aqua Boracay Challenge. This is a sponsor event, hindi ito automatic pass para makatugtong ka ng semis, pero yung effort at puntos mo dito ay magta-translate din naman sa kung anong kahihinatan ng laban mo pagdating sa dulo. During its first 2 years closed door event ito na exclusive lang sa may mga invite, but since last year, inopen na nila ito sa general public. During its inaugural, nakakuha ng title ng Miss Aqua Boracay si Celeste Cortesi, na siya rin nakoronahan as the Miss Universe Philippines 2022. In 2023, Michelle D ang hinirang na Miss Aqua Boracay and became the eventual title holder of that season. Ang roster din niya sa top 5 noon ay lahat pasok as top 8 Aqua Angels. Pero last year, ibang ihip ng hangin dahil ang nanalong Miss Universe Philippines 2024 na si Chelsea Manalo ay hindi nga pumasok as Aqua Angels or even sa Arit awardees. Pero pagdating nga ng finale ng edisyon na iyon, siya ang natirang nakatayo sa dulo. Pero biggest winner naman sa Aqua ang ka-last 2 standing niya noon si Stacey Gabriel. Dahil nga during that event, isa siya sa mga Aqua Angels at siya nga rin ang kaisa-isang Aqua Angels na nabigyan pa ng isa pang sponsor award, making her the only MUPH delegate who won 2 Aqua Awards and the eventual first runner-up of the 2024 MUPH edition. Ano nga bang lesson dito? Sa mga ladies na unrecognized pa, don't lose hope, makakatiso din kayo ng tamang tiempo at tamang momentum. Marahil hindi para sa inyo ang Aqua Challenge, but it doesn't mean that you guys are lesser. Just enjoy the game, do your best, and he will do the rest.